Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin ang weekends reading mo for 2 days ito. So, tingnan natin water sign. Kung ano ang posibleng energy na mararamdaman mo or pwedeng kung ano yung mangyari. Okay, so comment down below if you resonated dito. Okay, so this is Saturday and Sunday. Para to sa lahat ng water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. So meron ka ditong first 2 cards is number 10 and number 11. Dito sa imprisonment, may posibleng water sign, Pisces, Scorpion, Cancer na marami kayong napagdaanan na financial imprisonment, emotional imprisonment, literal na pwedeng imprisonment sa relationship, sa contract, or sa kung ano man to na wala kang freedom. Okay? But this weekend, Saturday, Sunday, sinasabi ng bara sa'yo dito na makakalaya ka na sa kung ano man tong restrictions, ano man itong stagnation, imprisonment, and you're preparing for a travel. So, sa 2 days na to, sinasabi ng barahan na kumpleto na. Pwedeng ikaw ay magta-travel papuntang ibang bansa, or lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng trabaho, or negosyo, or place, residence, or mindset, change. Parang healthy lifestyle, parang ganun. So, dito sinasabi ng barahan mo na this weekend, maghahanda ka. Pwedeng mag-aal sa balutan ka, magpapaka ng mga things mo, mag-empake ka, or posibleng yung papeles para sa visa or sa lahat ng documents na kailangan mo ay ready na. So, pwedeng yung iba din, water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Posibleng sa weekend na to, ikaw ay nasa travel na. Okay, pwedeng nagta-travel ka, or ikaw ay malapit na sa destination mo. Yung iba din sa inyo dito, sinasabi na siguro ano to, like mag-asawa na panay away, panay misunderstanding, yung parang ilang taon na silang hindi nagkakasundo. So, pwedeng this weekend, magkasundo sila na ayusin ito na gusot nila. And it's either magle-level up yung relationship, or pwedeng yung iba ay maghihiwalay na. So, usaping pera, ganun din. Marami kayong mga expectations siguro. Like, yung iba naghihintay ng salary increase, higher position. Hindi sila umaalis sa company nila or sa bansa kung nasan sila ngayon. And this weekend, sinasabi na posibleng magkakaroon ka na ng urge, 'di ba? Ng drive, 'di ba? Ng motivation, ng determination na talagang tapusin mo na to, na paghihirap na ito. Okay? So, yun. Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Okay. So, this weekend, sa second deck mo, sinasabi ng barahan na may good news na paparating. May good news na paparating na pwedeng magdala sa'yo ng encouragement, ng confidence, ng excitement. So, ang good news na to is pwede siyang from fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. So, kung may fire sign, Leo, Aries, Sagittarius ka na karelasyon, kaibigan, kapatid, or family member, siya yung possible na magdadala sa'yo ng mensahe. So, yung mensaheng ito ay excitement ang mararamdaman mo dito, or exciting to. So, yung 5 of Swords, sinasabi ng barahan na yun na nga, meron ka ditong rason kung bakit ka nakaka-imprison or bakit ka naka-stagnant sa isang sitwasyon na posibleng tapusin mo na. So, it's completed. It's complete. It's achieved na. So, tapos na yung pagsasakripisyo, tapos na yung pagsasuffer mo alone, and makakapag-desisyon ka na ngayon na 2 araw na ito na baguhin na lahat. Okay? So, dito naman sa usaping trabaho, if you're working or if you're business individual, business person, sinasabi ng barahan na this weekend ay siguro hindi ka mag-off, walang weekend, nakikita natin
sobra-sobra kang busy, sobra kang abala sa trabaho. It's either business yan or work. And sinasabi ng baraha sa'yo na yung foundation mo sa work na yan is sobrang strong. So, parang like, di ba, pag mag-overtime ka, syempre may dagdag yan na sahod. So, parang ganun. So, dito din, sinasabi ng baraha na you're super strong sa trabaho. So, parang hindi ka masyadong antukin, hindi ka masyadong tinatamad, parang ganun, this weekend. Okay. Ten of Pentacles and Queen of Torches. Diba? So, atong Queen of Pentacles na to, nakikita mo naman na parang lahat ng energy mo dito is fiery. Fiery action, parang ganun. Dito sinasabi ng Queen of Torches na sa usaping pera, if yun yung problema mo sa ngayon or dati pa, sinasabi ng baraha sa'yo dito na makukuha mo yung financial freedom dito. So, kung ano man to na gagawin mo this weekend or kung ano man tong plano mong gawin or kung ano man tong nangyayari sa ngayon, sinasabi ng baraha na magdadala to sa'yo ng financial freedom. Lump sum of money, maybe next week or next weeks, pwedeng third week of the month, makatanggap ka ng lump sum of money or anything na tangible or material things. Okay. Pisces, Scorpio, and Cancer. Wow. So, these two cards, dito sinasabi ng Princess of Swords na may magandang balita talaga. Aside from Princess of Torches, dito sinasabi maraming communication. Communication, letters, chat, call, any types of information siya na pwedeng maging dahilan para mabago yung takbo ng buhay mo. So, it's Wheel of Fortune. Sinasabi ng baraha na maraming pagkakataon na ibibigay sa'yo ang universe para mabago yung takbo ng buhay mo or mabago takbo yung ng isip mo, ng damdamin mo or ng kung ano man na gusto mong baguhin. Okay. So, yung iba sa inyo dito, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, especially yung Scorpio and Cancer. Kung halimbawa ikaw ay masyadong nag-aalala para sa pera, like inaalala mo yung future mo, kung may anak ka, apo, or kung ano man to na parang pinoproteksyonan mo, sinasabi ng baraha, huwag kayong masyadong mag-alala kasi nandito yung Two of Pentacles. Sinasabi ng baraha na kung pera yung problema mo, siguro sa ngayon wala kang pera, but in the long run, in the near future, sinasabi na mababalanse mo yung pera mo. So, parang sinasabi na live in the moment muna tayo. Live in the moment, mabuhay ka sa kasalukuyan, huwag kang masyadong magpanic para sa future. At ang Wheel of Fortune, sinasabi ng baraha na may magbabago dyan. So, kung ano yun magbago sa buhay mo, just let it go. Okay, go with the flow and just let it go. Okay. Princess of Pentacles and then Six of Swords. Diba? So, dito sinasabi ng baraha sa'yo, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, yun talaga, may good news na naman, diba? Parang sinasabi niya na maraming balita, maraming good news ka na matatanggap na magdadala sa'yo ng pera. Pwedeng job offer or pwedeng source of financial income, parang ganun. And yung iba sa inyo dyan, pwedeng travel talaga siya. So, yung Six of Swords dito, tingnan mo yung Six of Swords, sinasabi ng baraha na yung offer na to, financial offer, or financial change, financial news na darating sa'yo, ay posibleng magdala to sa'yo ng success, ng recognition, ng awards, rewards, or pwedeng, libawa, like dito, diba? Pagod na pagod ka na sa pagmamanage ng financial mo, ng relationship mo. And this weekend, yung good news na to tungkol sa pera ay pwedeng makatulong sa'yo para maayos mo, makaalis ka sa sitwasyon na nakakapagod, lalo na sa usaping salapi. Okay? Kasi pera tong pinag-uusapan dito. Okay? So, same din dito, Princess of Torch and then Six of Swords. Ganun din, sinasabi na marami kang matatanggap. So, yung weekend na to is medyo chismis, medyo chismosa, medyo maraming kwento, ganyan ganito na pwedeng dumating sa'yo. So, thank you guys for watching and see you again. Bye!